Sino kaya ang bagong Titan na mas malaki pa raw kina Godzilla at Kong? Maligayang balik mga residente, ako si Alistair, ang inyong alkalde. At Jacob, Tatalakayin natin kung sino ang bagong Titan na posibleng magdulot ng katapusan sa mundo. pinalawak ng Monarch Legacy of Monsters Season Aiza ang Monsterverse at Hollow Earth sa pag-introduce ng Axis Mundi, ang mundo sa pagitan ng mga mundo. Ipinakita rin sa atin ang tungkol sa Apex at kung anong ginawa ni Godzilla sa pagitan ng 2014 at King of the Monsters. Mukhang palalawakin pa ng Season 2 ang serye sa pagpakilala ng bagong nakakatakot na banta, ang Titan X. Pero sino ba ang Titan na ito? Saan ito nagmula? Ano ang layunin nito? Ngayon, susuriin natin ngayon ang lahat ng maaari nating malaman mula sa trailer at susubukan pa nating sagutin kung ano ang malaking misteryo sa lihim nitong pinagmulan. Maaaring may revelasyong magbabago sa ating kaalaman sa Monsterverse at magpabago ng mga teorya sa Godzilla X Kong Supernova. Simulan na natin. Maligayang pagdating sa Dangerville. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification. 64 na lang ang hindi nakasubscribe kaya ituloy lang ang ginagawa ninyo. Mag-subscribe ka na kung hindi pa. Hindi natin kailangang lumalim sa teorya. Si Titan X, ang bagong halimaw ay nagdadala ng bagong kahulugan sa natural na sakuna. Isinasabuhay nito ang salitang ito sa halos lahat ng paraan. Nakakatakot ang itsura ni Titan X na hango sa hayop sa malalim na dagat, reptilia at mga klasikong kaiju. Ang katawan niya ay parang collection ng pamilyar na katangiang biolohikal. Sa pag-transform niya sa Titan, lumalabas ang maraming tentakulong kumokontrol sa kilos ni Titan X na parang dalawang uri ang mga ito. Makikita mo ito. Sa mundo ng mga hayop, ang malalaking oral arms ang kapansin-pansin, may 6 o higit pang galamay na parang tentakulo. Alaala agad nito ang dambuhalang pusit, pugita o higanteng dikya na walang dudang malalakas din. Malaki ang tsansang ang papel nila ay paghuli ng biktima, pag-angkla ng nilalang at paggalaw sa paligid pati marahil sa lupa. Ang marginal na galamay na ito ay mas maliit at mas marimi at nakasunod mula sa katawan. Maaring may kakayahan ang mga ito na magsilbing pandama, nakakaramdam ng anumang pagbabago sa tubig, at malamang na tumutulong ang mga ito kay Titan X sa paghawak at iba pang kakayahang manggulo. May anggulo rin kay Titan X at sa title card ng palabas na may mas malalaking galamay sa unahan. Kung ito ba ay malalaking nakatagong galamay or simpleng depth of field effect gamit ang galamay, mahirap sabihin sa ngayon. Sa trailer, makikita ang katawan ni Titan X na parang higanting puno, kahawig ng dikya o pusit na may malaking ulo sa harap. Kitang-kita mong reptiliano ang ulo ni Titan X. Makapal at tatsulok ang panga na nagpapahiwatig ng matinding lakas ng kagat tulad ng buwaya at sadyang binibigyang diin ng trailer ang mga mata ni Titan X. May dahilan ito. Bawat mata ay may 2 iris at pupil, isang kakaibang katangian na nagpapakita ng kamanghamanghang paningin. May adaptation para sa liwanag gaya ng sa malalim na dagat o ibabaw ng mundo. Sa totoo lang, di natin alam. Maaring mas nakakabaliw pa ito kaysa akala natin. May corona ng tinik sa paligid ng mga mata ni Titan X kaya parang seahorse ang itsura niya. Ang koronang ito ay nagbibigay ng maharlikang dating sa mukha ng nilalang. And ito ang unang nagpaalala sa akin kay Space Godzilla nang una kong makita ang eksenang ito dito. Sa ibabaw ng nguso ni Titan X ay may pares ng dobleng sungay na malamang ginagamit para manakot o ipagtanggol ang sarili habang isang hanay ng matutulis na tinik ang tumatakbo pababa sa likod ni Titan X. Pinatitibay ang klasikong kaiju na dating. Ang Titan X ay may malalim na kulay abong asul na nagpapahiwatig ng nilalang mula sa malalalim na karagatan o madidilim na lugar gaya ng Axis Mundi. Misteryosong asul ang mga mata nito gaya ng kay Godzilla na lalong nagdudulot ng tanong, gaano kalaki ang nilalang na ito? Tantiyahin natin ang laki ni Titan X. Napansin ng fans na ang balyena sa trailer ay parang fin whale. Matapos kong tingnan, halos perpektong tugma ito. Ang fin whale ay umaabot ng 75-85 talampakan at 40-80 tonelada ang bigat. Kung ang balyena na ito ay humigit kumulang 80 talampakan ng haba, mas lalo pang napakalaki ni Titan X. Sinasabi nito sa atin ang lahat ng kailangan nating malaman tungkol sa kung gaano talaga kalaki ang nilalang na ito. Ayon sa trailer, mas malaki si Monster X kaysa kay Godzilla at Kong at Toto naman ito.
Sapat na ba ang kakaibang pisikal na katangian at laki para maging mahusay na Titan si Titan X? Tingnan natin ang gamit nito para sa kaligtasan. Ang mga oral arms na nabanggit natin kanina ay parang mga galamay na may kakayahang humawak perpekto para sa pagkuha, paghila at paghagis ng mga kalaban o bagay sa paligid. At tulad ng nabanggit ko kanina, ang mga marginal tentacles ay malamang na nagsisilbing pandama at posibleng gumagana rin bilang isang uri ng panggulo o pang-abala sa mga biktima o mandaragat. Ang mga sungay nito ay gamit sa pagpapakita ng dominansya, pero masakit ito sa laban lalo na sa pagsuwag. Ang mahahaba at maninipis ng ngipin ni Titan X ay para kumapit, hindi durugin. Kapag nahuli ka, mahirap makatakas at sobrang masakit. Dahil sa mga gamit na ito, lalong naging mahalaga ang ugali ni Titan X. Ipinapakita sa sinaunang sining sa kuweba na marahas umatake si Titan X sa mga tao, patunay na agresibo itong sumisira ng teritoryo. Kapag lumilitaw ito mula sa Axis Mundi, marahas ito na parang pagsabog ng bulkan. Wala nang iba dito. Mukhang payapa si Titan sa trailer at tila may layunin din sa paraan ng kanyang pagtitig. Pag tumutok ang camera sa mata ni Titan X, parang alam niya ang direction at dahilan niya. Pero sa kabila ng pagiging agresibo, hindi pinansin ni Titan X ang isang dambuhalang balyena sa trailer at hindi siya nagpakita ng anumang senyales ng pagiging mapanakit dito. Maaaring pinipili lang ni Titan X ang mga pinapatay niya, di gaya ng skullcrawlers na pumapatay ng basta-basta, or baka sinuwerte lang ang balyena. Anong kapaligiran ang kayang bumuhay sa ganitong nilalang? Komportable si Titan X sa tubig at mas gusto niya ang malalim na dagat kapag hindi umaatake sa ibabaw. Ipinakita rin siyang lumabas mula sa cocoon sa Axis Mundi at umatake sa sinaunang mga pamayanan sa kuweba. Mga paglalarawan na nagpapatunay na kaya nitong gumalaw sa iba't ibang kapaligiran. Kung makakaharap ni Titan X sina Godzilla o Kong, baka may tinatago pa siyang kakaiba sa mahahaba niyang manggas. May mga pahiwatig sa trailer na posibleng may bioelectrical na kakayahan ito dahil tila lumalabas o tumutugon ang kidlat mula rito. At dahil sa disenyo nitong parang dikya, maaaring maghatid ang mga galamay nito ng kuryente o iba pang uri ng matinding saksak. Pagsamahin mo pa yan sa lakas ng katawan at pakikipaglaban nito, parang makikipagsuntukan ka kay Titan X na parang sumalpok ka sa electric fence ng Jurassic Park. Tapos, nariyan pa ang mga misteryosong mata nito. Anong mga hindi pa kilalang spectrum kaya ang kayang makita ni Titan X? Nakakakita ba si Titan X na parang Predator helmet at kayang magpalit ng spectrum kahit kailan? Panahon lang ang makakapagsabi. Kahit walang confirmation, may Godzilla-like kay Titan X na parang mula rin sa parehong ninuno, pero nag-evolve na sa ibang anyo na may pagkakapareho pa rin. Dahil hula ang usapan, iiwan ko muna kayo kay Alice. Salamat, Jacob. Si Titan X ay may maraming likas na katangian, kaunting cephalopod, lionfish, at bahagyang Godzilla. Kahit mukhang natural ang disenyo, maaaring iba ang pinagmulan nito. Kung napanood nyo na paliwanag namin, baka alam nyo na ang teorya namin. Ngayon, nais kong mas pag-aralan at suriin kung ano talaga si Titan X. Kung titingnan natin ang buod, mas magkakaroon tayo ng ideya tungkol sa lawak ng bagong halimaw na ito. Bukod kay Kong, tampok din sa Season 2 si Godzilla at isang bagong Titan, ang misteryosong Titan X na ngayon ay nakawala na. Hindi lang basta halimaw si Titan X, isa itong buhay na kalamidad. Kapag ang napakalaki at nagliliwanag nitong katawan ay lumitaw sa ibabaw ng dagat, parang napapahinto ang mundo sa paghinga. Sa Monarch Legacy of Monsters Season 2, si Titan X ang sentro ng misteryo. Isang sinaunang puwersang nagmumula sa kailaliman, hindi tukoy ang layunin, walang kapantay ang lakas, at nagdudulot ng paghanga at takot, alamat. Gamitin pa rin ang mga salitang mahiwaga at misteryoso para ipakita na ang nilalang na ito ay hindi maikukumpara sa ibang Titan. Parang sinadyang gawing malabo ang pangalang Titan X na tila nilikha lang para magdulot ng haka-haka. Pinapaisip nila sa atin na mas espesyal ang nilalang na ito kaysa ibang Titan na nakita natin dati. May ilang kaming teorya tungkol sa nilalang na ito at hindi ito si Violante. Maaaring ginaya nila ang disenyo niya, pero mas kamukha ito ng isda. Kung ikukumpara sa malahalamang biyolohiya ni Violante, alam nating siya ang pinagmulan ni Space Godzilla. Kaya kung kukuha man sila ng inspirasyon mula sa kahit ano, may sense talaga na sa kanya sila kumuha ng inspirasyon.
Posibleng ang pinakamakatotohanang teorya para kay Titan X ngayon ay si Titanus Leviathan, isa sa 17 Titans na natuklasan noong panahon ni Godzilla. Hari ng mga halimaw, karaniwang inilalarawan bilang ahas na buwaya o balyena, kaya madaling iangkop sa bagong disenyo. Ang tanging hindi tugma ay natuklasan si Leviathan sa Loch Ness, habang si Titan X ay tila pinalaya sa Axis Mundi. Kailan ba nasira ang Monsterverse? Kaya posible talaga ito. May teorya ring mas malayo, parang wala na sa mundo. Sa pangalang Titan X, halatang gusto talagang itago ng legendary ang tunay na pinagmulan nito. Maaaring konektado ito sa Godzilla X Kong Supernova. Hindi pa nila dati tinago ang pangalan ng mga halimaw, kaya kakaiba ito. Kahawig ito ng pagbibigay pangalan sa kaiju, gaya ng Monster X or Monster Zero na parehong galing sa labas ng mundo at may mga salitang enigmatiko at misteryoso, kaya talagang kakaiba ito sa mga nakita natin. Sabi ng chismis, si Space Godzilla ang kontrabida sa Supernova. Isang titan mula sa kalawakan ang ginaya ang pinakamalakas na titan sa mundo, ang hari ng mga halimaw. Dahil unang ipapalabas ang Monarch, maaaring magpahiwatig ito ng susunod sa kwento. May palatandaan ng mutasyon si Titan X. Ang dalawang balintataw ay parang resulta ng nabigong proseso ng pagkopya at tila mayroon itong ilang katangian na kapareho ni Godzilla, tulad ng estruktura ng ulo at ang kumikislap na asul na mga mata, isang bagay na nakalaan lamang para sa hari ng mga halimaw. Parang ginagaya talaga ni Titan X si Godzilla, maaaring para sa ebolusyon o baka may mas malalim at planadong dahilan pa. Paano kung si Titan X ay nilalang mula kalawakan na ginaya ang anyo ni Godzilla para lipulin ang lahat ng buhay sa planeta at ihanda ito sa ganap na pananakop ng mas teknolohikal na abanting lahing dayuhan gaya ng mga Zillion o Titan X? Malamang nagkataon lang, pero bilang nabigong specimen, naging nakakatakot na halo ito ng Titanus, Gojira at iba pang nilalang mula sa dagat at Hollow Earth. Paano kung ang Titan X ay mas naunang bersyon lang ng sandata na ito? May isa pang supernova na darating. Tatapusin ang proseso, ipapadala sa Earth at magiging hari ng mga halimaw. Bilang matagumpay na clone, malapit ito sa disenyo na alam natin kahit na may ilang genetic na di kasakdalan. Maaaring itinatanim ni Titan X ang binhi ng Space Godzilla bilang shapeshifter, nilalang na nag-aanyong Godzilla dahil ito ang pinakamalaking banta, tulad ng kristal na sagana sa Hollow Earth. Ibig sabihin, posibleng isang sinaunang bioweapon ito at natuklasan natin ang pinagmulan nitong dayuhan mula sa mga guhit sa kuweba ng mahiwagang baryo. Ito ang pinakamakatuwiran kung gusto nilang magpahiwatig tungkol kay Space Godzilla. Dahil di sila nabigyan ng pribilehiyong magpatikim ng ibang pelikula, ngayon, ang tsansa nilang gawing malaking kaganapan ang supernova. Kung magkakaroon ito ng kilalang Space Godzilla, o baka naman maging isang butiking pugita lang ito na isa pang sinaunang karibal, pero sana hindi ganoon. Maaaring ito ba'y senyales ng paparating na halimaw na ginagaya si Godzilla? Ibahagi ang inyong opinyon sa comments. Sa biolohiya, palaisipan si Titan X dahil nilalabag nito ang ating kaalaman sa likas na kaayusan. At dahil sa mga pahiwatig ng legendary tungkol sa mas malalim at mas misteryosong pinagmulan, may posibilidad na ang halimaw na ito ay hindi talaga mula sa mundong ito at hindi bahagi ng ating likas na kaayusan. Kung si Titan X ay isang sinaunang Leviathan, dating karibal o bioweapon mula sa labas ng daigdig, malinaw na siya ay hindi kabilang sa karaniwang hierarkiya ng mga Titan. Ipinapakita ng mga palatandaan na hindi lang ito karibal, kundi tunay na tagapuksa ng mundo. Paano kung palihim naghahanda ang Monarch ng mas malaking plano sa supernova? Si Titan X ang posibleng unang palatandaan sa kwento ng paglala ng unibersong ito. Ano sa tingin mo kay Titan X? I-comment sa ibaba. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification button. Para maging residente ng Dangerville ngayon, ako si Alistair at ito naman si Jacob. At magkikita tayo muli, mga residente, sa susunod.